Welcome to OFW Runner Day 101. Yeah, welcome. Yes, this is JP Adena. Today is April 10, 2017. And my question for you today is, OFW, kaibigan, guilty ka ba sa pag-iwan mo sa mga anak mo? Sa pamilya mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo? Nahigilty ka ba? Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. At sa mga tao ngayon pa lang nanonood, this is my New Day's resolution. Ang version ko po ng New Year's resolution, wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year. Araw-araw. And I am taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour. I'll be walking today. Nakakagilty naman talaga. Mantakin mo at iniwan mo yung anak mo, yung asawa mo, yung magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo, na alam mo na kailangan ka nila. Sa totoo lang, kung sa totoong buhay, kailangan nila ikaw, hindi yung pera mo. Pero bakit gano'n na lang ang guilt sa puso mo every time humihiling sila ng something sa'yo? At ganun na lang, kabilis ang pagpapadala mo every time na nanghihingi sila sa'yo. Kaibigan, nakakagilty naman talaga at naiintindihan kita. Pero ang sasabihin ko sa'yo ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Marami nang nagja-judge sa'yo. Ginajudge ka ng kaibigan mong OFW din, ginajudge ka ng pwedeng ng mag-anak mo, ng asawa mo, ng magulang mo, ng anak mo. Ginajudge ka nila na, nang iwan ka kasi. Kaya, bawiin mo sa padala mo. So, ang akin, ginajudge ka na ng lahat eh. At naiintindihan ko naman sila kung bakit sila nagja-judge. Pero, ang pakiusap ko lang sa'yo, kaibigan, huwag mo nang i-judge ang sarili mo. Panindigan mo ang iyong desisyon. Nung nag-decide ka na umalis at iwan sila, yun na ang desisyon mo. Panindigan mo to, at kahit humuling pa sila sa'yo, ng mga bagay na hindi naman nila kailangan, at gusto lang nila, at paminsan sinasabi nila sa'yo ng may pangongonsensya. Again, naiintindihan ko sila kung bakit sila ganoon. Kasi totoo namang iniwan mo sila. Pero kung meron kang paninindigan, kaibigan, hindi mo sila pagbibigyan. Parang ang sama na sinasabi ko, pero alam kong nakikinig ka pa rin kasi alam mong totoo. Totoo ang sinasabi ko. Tanggalin lang natin ang drama natin sa buhay. Tanggalin natin, wag mo akong i-judge sa kalagayan ko, hindi kita i-judge sa kalagayan mo. Pero isipin mo lang kung totoo yung sinasabi ko. At kung may katotohanan nga sa sinasabi ko. Huwag mong i-judge ang sarili mo. At huwag ka rin mag-guilty. Sapagkat decision mo to. Decision mo na iwanan sila na may pangako na iangat ang kanilang pamumuhay. Pero iangat ang kanilang pamumuhay ngayon na wala ka? O may I suggest na iangat ang pamumuhay nila pag uwi mo sa Pilipinas? Hindi ka pa mayaman, kaibigan. At kapag hindi ka pa mayaman, alam ko nagpapayaman ka. Hindi ka yayaman kapag ipadala mo lahat sa kanila. Ipunin mo, i-invest mo, gumawa ka ng business, either sa pinagtatrabahuhan mo na bansa, or pag uwi mo sa Pilipinas, i-try mo. Pag magkamali, try again. Balik ulit sa ibang bansa, OFW ulit, ipon ulit, invest ulit, try again. Kaysa naman sa habang buhay kang wala sa kanila, ginajudge nila, kinokonsensya, at ikaw naman,
Dahil wala kang paninindigan, ipapadala mo nga. Ibibigay mo ang hiling nila. Nakokonsensya ka at nagigilty ka. What if panindigan mo ang sinasabi mo, ipunin mo ang pera mo, i-invest mo, at pag uwi mo, sabi mo sa kanila, successful ako sa aking pangingibang bansa sapagkat umuwi ako sa iyo at makikipagsapalaran ako kasama mo. Para sa akin, nasaan sa dalawang senaryo ang may tunay na pagmamahal? Think about it. Alam kung kaya mo ito. Sapagkat kung kaya mo maglakad, tumakbo, or mag-jog 365 days ngayong taon, alam kung kaya mo rin. Huwag ka na mag-guilty, panindigan mo.